Welcome back dito sa channel natin. Tapos na pala yung ginawang improvements sa Manila Bay Sun Garden. Yung last update natin dito, gabi na tayo nakarating kaya hindi ko masyado naipakita yung ganda ng bagong project. Kaya naman bumalik tayo dito sa Ayala Malls Manila Bay. Andito tayo sa harap ng landmark na connected sa mall. Ang ganda na dito, tapos na yung walkway dito sa harap. Maganda rin ang driveway ng landmark dito sa Ayala Malls Manila Bay. Ito na yata ang pinakamalawak na branch ng landmark. 3 level ang department store. Nasa lower ground floor naman ang supermarket at food court. Napakaganda rin ang interior design dito sa bagong landmark. Dito pala sa baba ang men's section. Sobrang lawak talaga dito at napakarami mga entrance. Paglabas mo ng landmark, dito yan connected sa atrium ng Ayala Malls Manila Bay. Diretso na tayo dito sa Central Park. May giant LED billboard dito at sa baba may fountain. Anyway, patuloy na pinapaganda ang Ayala Malls Manila Bay. Isa na nga sa bagong improvement dito, ang mga bagong escalator na diretso na sa Sun Garden sa rooftop. Tapos na nga ang ginawang project dito. Mga escalator lang pala ang nilagay, pero dito sa kabila yung elevator. Mamaya akyat tayo dyan sa taas. Ito ang kabilang side ng Central Plaza. Sobrang lawak kasi ng park dito, nasa 1 hectare. Ang Ayala Malls Manila Bay ang kasalukuyan na pinakamalawak at pinakamalaking Ayala Mall dito sa ating bansa. Aakyat tayo dito sa elevator papunta sa rooftop, tapos diretso na tayo doon sa Sun Garden. First time pala natin na dumaan dito sa kabilang side ng mall. Kita pala natin dito sa likod ang Parkal na malapit lang dito. Ang ganda pala ng walkway dito. Nasa 5 levels ang Ayala Malls Manila Bay at sa 6th floor naman ang rooftop Sky Garden.
Parang mali ang location ng giant LED screen. Dapat siguro sa loob yan ng mall inilagay sa may atrium. Isa sa common na makikita natin sa mga Ayala malls, ang mga vacant na commercial space. Sobrang lawak kasi ng mga mall nila. Tapos complicated pa yung layout ng mall. Kaya naman yung nandito sa mga sulok at mga hidden alleyway, puro vacant ang makikita natin. Dadaan pala tayo dito sa atrium, papunta doon sa kabilang side. So ayun guys, eto na, makikita na natin ang mas pinaganda na Sun Garden. Bukas na nga dito dahil tapos na yung project na ginawa. Malawak din itong Sun Garden. Magaling naman talaga mag-design ng mall ang Ayala. Iba-iba din ang design ng kanilang mga mall. So ito na nga yung mga bagong escalator, diretso na dito sa rooftop. Mas madali na ngayon umakyat dito sa taas ng mall. May mga bago nagbukas na rin pala ng mga cafe dito sa taas. Mahirap talaga punuin itong Ayala Malls Manila Bay. Mas malawak pa ito sa Mall of Asia.
Next time na bibisita kayo dito sa Ayala Malls Manila Bay, pwede na kayo pumasyal dito sa Sun Garden. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung nasaan ang Ayala Malls Manila Bay o di kaya paano pumunta dito, sumakay lang kayo ng mga bus na papunta ng PATX at sabihin nyo ibaba kayo sa Ayala Mall. Mahangin din pala dito sa taas sa Sun Garden. Balikan natin ang landmark dito sa loob ng mall. Tingnan natin ang latest na update. Andito tayo sa level 3 kung nasaan ang home improvement. Nandito rin yung children's wear at furniture, pati na mga appliances. Sobrang lawak din talaga nitong Landmark Department Store. Dito naman sa baba, ang buong second floor ay ladies section. Balik na tayo dito sa ground floor. Papunta tayo ngayon sa supermarket. Nandito rin sa lower ground floor ang food court at hardware. Sobrang ganda ng food court dito. Para kang nasa 5-star hotel. Mapapansin naman natin hindi pa rin talaga fully occupied ang mga food stall. Meron pa mga vacant dito. Sobrang lawak din ang supermarket. Anong masasabi nyo sa mga pagbabagong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!